So good morning mga katalakera. Nandito po tayo ngayon sa Bataan. Papunta na po ako dun sa terminal sa may dito sa ano ba to, Baka. Meron kasi terminal dito na papuntang Balanga. After ng Balanga, sasakay pa uli ako ng papuntang Maribeles para kausapin natin yung mga hiningal ako na biktima ni Harry Roque sa kanyang land grabbing dahil sa pogo na yan, illegal pogo. Humanda ka ngayon sa akin, Butanding. Ipapakita ko sa iyo. Ako mismo ang nagpunta. Ay, hiningal ako. So, ayan po, ayan nakikita nyo, nandito tayo sa Bagak. Ayun daw yung station. Bagak Bataan. Talagang tatrabahuin ko to. Ipapakita ko sa inyo na napakawalang hiya ng tao na yan. Ay, nandito ba si Duterte? ICC? ICC ba yan? Ay, akala ko ICC. Sorry na. Ayun yung station. Ayun po yung station. Ito na po yung station. Papuntang Balanga, Bataan. Yan, sasakay po tayo dyan and then papunta po tayo ng Maribeles. So, ayan, sasakay na po tayo. Papunta tayo ng Balanga. Ayan, sakay na po tayo. Ayan po, nandito na po, malapit na po tayo sa bumaba sa may Balanga Station kung saan naman sasakay uli ako, papunta naman ng Maribeles at 1 oras at kalahati daw ang biyahe. Papunta dun sa lugar kung saan yung nakatira yung mga tao na biktima ni Harry Roque. Okay po. Ayan. Nandito na po tayo sa terminal ng Maribeles. At pupunta naman po ako dun sa kung saan sasakay po ako ng bangka. Papunta dun sa lupa na ninakaw ni Harry Roque. Nandito na po tayo sa terminal. Ayan, bababa na po ako. Hari, akala mo ha, atrasan kita ha. Maghintay ka. Porto po. Kayo lang po, may kasama kayo. Ako lang po. Okay, sige po, biyahe na to. Biyahe na po si ma'am. Kayo po. Ayan na, papunta na ako dun sa Porto ha. Mga ilang minuto kuya papunta dun sa Porto? 15 minutes. Okay. Ayan. Papunta na po tayo dun sa Porto kung saan po ako sasakay ng bangka. Papunta doon sa ninakaw na lupa ng mga magsasaka. Kaya pala ang plano niya noon ay magtayo ng floating yacht. Nasa dagat pala siya. And then malapit lang yung lupa doon. So ayan na po, sasakay na po tayo ng bangka papunta doon sa Lucky Beach. Lucky Beach. Hari, natatandaan mo ba ang Lucky Beach? Kaya pala gustong-gusto mong makuha. Hi, Hari! Natatandaan mo ba yung lugar na to? Hari! For the floating yacht. Ang pangalan niyo, Mami? Josephine Masangkaya. Ayan, makikita niyo po na si Mami dito sa beach area. Nagtitinda lang po siya ng halo-halo. Isa to sa mga nabiktima ng First Bataan Holdings na asawa ni Harry Roque na nagsasabi na naibenta niya na raw yung lupa niya, pero ang totoo ay hindi niyo po binibenta, Mami, no? Hindi po, ma'am. Pero ang nakalagay sa titulo niyo, Cancel cancel po. na. Opo. Hindi na sa inyo yung lupa. Nakalagay doon kasi na pag may-ari na ng asawa ni Harry Roque ng First Bataan na naibenta sa inyo ng 2 million. Nakatanggap po ba kayo ng 2 million? Wala po, ma'am. Wala po kami. Kung may 2 natatanggap. million si Mami, hindi to halo, kasi laki na to ng choking. No, Mami, no? Ayan, ahanuhin natin yung mga misteryong ginawa ni Harry Panort. Baklang Panot, umuwi ka rito. Maawa ka sa mga tao. Ilang pamilya kayo nandito? Mahigit 100 pamilya po kami dito. Mahigit 100 pamilya po sila nandito. Kaya po yung kinikita po namin dito, pinapakti po namin lahat.
Okay. So, yung kinikita nyo dito, pinagpa-party-party nyo lahat. So, ibig sabihin yung kinikita nyo dito, pinagsasama-sama ninyo? Opo, isa lang po. Kaya isa lang po yung counter dito. Okay. Dinidivide ko kung ilang pong pamilya. Ang galing ng sistema nila, tapos ganyan lang yung gagawin nyo, no? Opo. Tapos, inaano pa kami na palabasa. Kalaban yung sa munisipyo. Oo. Lagi kami pinapa... Yung taga-munisipyo, no? Hmm. Dapat makausap din natin yung mga taga-munisipyo na matulungan din kayo. At sana makipag-coordinate din kayo sa munisipyo na kung kailangan kumuha kayo ng permit, kumuha kayo, magbayad kayo ng ganito, bayaran natin para maging legal. Tapos kakampi po nila si Erica dahil bali malaki si Erica sa bayan ng Maribeles. Hindi pa kami nakapag-renew ngayong taon. Kaya Mag-renew kayo. Hindi, mag-renew kayo. Ay, hindi ko pala na nandun yung permit namin. Oo. Sino pupuntahan natin ngayon, ate? Ito po yung may hawak po yung pinaglabanan ni Atty. Carlos sa ni Gonzales. Ito yung kinikwento nyo kanina, may 15. 15 pong katao yung binili pong lupa dito. Ngayon po yung lupa pong iyon, dyan po sa taas, hindi po dito sa mismong beach. Ngayon, ang nahabol po noon si Mr. Abris po, yung pong dito daw po sa may beach. Pero hindi po itong beach ang binenta po. Yung po yung 15 katao na nagbenta po sa taas po. Yun yung sa taas. Pero Opo, ito pero- yung nabili na yun. Pero kasi ang nakalagay yun sa cancelled title, First Bataan Holdings, pag may-ari po yung asawa na yun. Kaya Harry Roque din yun eh. Opo, opo. Yun nga po, pinalalabas po nila na ang nabili po nila 300 hectares po. Pero wala pong 300 hectares. 410 nga daw po yung nabili nila. Wala po. Pero meron talaga sila yung nabili talaga nila, which is yung nasa taas. Talaga po nagbenta sa kanila. Ah, personal na sa nagbenta. barangay Biyaan. Okay. Tapos, hindi naman po nila naipulipay. Hindi Kasama pulipay. po hinulog-hulugan po. Kasama po yung mister ko doon, si Mr. Victor Mistalero. Okay. Meron din po ba kayong lupa sa taas? Meron po. Na ibinenta nyo sa kanya? Opo. Magkano po? Sa pilitan pong bentahan dahil ang dumating po sa amin deed of seal na po. Hindi po talagang dahil ang titulo po sila na po yung dumukot, hindi po kami. Dinukot po nila yung titulo. Opo. Kaya ang dumating sa inyo yung deed of sale na. Opo. Nung nagkabayaran na po sa barangay, hindi pa binayaran ng buo. Opo. Ngayon po ba nabayaran na kayo ni Harry Roque ng buo? Hindi pa po, 3 years na po yung 3 years na po kayong hindi nababayaran ni Harry Roque ng buo. Okay, panot. Okay. Tingnan mo yung pinaggagawa mo sa mga tao, napakaayos mo. Sige po, Magkano natanggap mo na po? magkano po yung natanggap niyo kay Harry Roque? Bali, po yun, nasa 1.2 po. Magkano niyo po ba nagbinenta? Kasi po ang po sa kanya doon, 4 million po ang halaga po. 4 million po yung halaga ng lupa, ang naibigay lang po kay nanay. Sa kanyang asawa ay 1.2 lang. Ilang taon na po ngayon na nakakaraan? 3 years na po. 3 years nung hindi binayaran. So, panahon pa yan nung nakaupo siya kay Duterte. Yun po ba? Spokesperson pa po siya. Ari, tandaan mo, isa kang government official. Hindi ka pwedeng bumili ng ganyan. Bawal yan sa gobyerno. Bawal. Dahil nakapwesto ka eh. Kita mo yung mga katarantaduhan mo. Abuse of power ka din. Naghahabol pa nga po sila dito sa mga binili po nila dito sa taas. Ang pinalalabas po ni Mr. Abres, ito daw pong beach ang nabili niya. Alam po? So daw pong beach, hindi naman Hindi po ito yung beach ang nabili niya. Ang nabili niya po yung taas. Tapos ang gusto nilang angkinin to. Tapos may isa pang pumapasok na nangangalang Erica. Na yun naman ang nabili yung part of it. Na gusto ring angkinin to. Alam nyo mga kababayan, kung makikita nyo bakit gusto nila tong angkinin, kanina ko pa binibideo na napakaganda ng beach. Ang ganda ng tubig. Kahit sino maghahangad dito, kung demonyo ka talaga. Ang daming tao, punong-puno po. Alam nyo na naghintay ako dun sa pantalan doon ng 1 oras mahigit. Na ang dami kasing sumasakay. Sobra ang dami pong sumasakay. Ang daming tao. Okay po, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng oras sa akin na ma-interview ko kayo. Magtutulungan po tayo. Lalaban tayo, Nay. Okay, go! Haring Panot, punta ka dito, lulunurin kita. Okay, nang pare-pare ng presyo. Ano yung tinatanong mo, te? Nay, nasaan yung pera? Ito kasi nga, isa rin po si nanay, no? Mababasa niyo dyan, na ibinenta sa kanya
na bayaran na siya ng First Bataan Holdings na pagmamay-ari ng asawa ni Harry Roque na si Myla Roque. At tinatanong niya kung nasaan na daw po. Nasaan po yung 2 million na binayad sa inyo? Wala nga po eh. Wala, okay. Kung tawag sa papel na to, Ano ba? Certificate of Condonation with Release of Mortgage. nasa inyo na tong lupa na to, binibigay na to sa inyo ng lupa na to na, Sagot po nila yung ano sa... ayan Ferdinand Marcos Jr. Anong nangyari, no? Nito lang po yan, ma'am, in-award sa kanila. Sabi nga po namin, bakit kami wala kaming ganyan po. Ito pong in-award na to, plus yung number ng titulo ng lupa ay pareho po ba? Pareho po ba? Siyempre nakasulat yan eh. Tay, tanong ko lang po kung itong in-award sa inyo, kasi nag-award si BBM nakasulat yan si BBM ang nag-award. Pero bakit nakabenta nung panahon ni Duterte, nung ni Harry Roque? Gawa, pinikin nga nila eh. Piniki nila. Oo. So, etong lupa na to, at etong in-award sa inyo, ay iisang lupa. Isa lang. Yung lupa ngayon na to. So, ibig sabihin, nandito rin yung title, yung number, saka nandito pareho. 57. Ang nakapagtataka po dito, in-award na sa kanila ng gobyerno, ni Ferdinand Marcos, pero dito, nung panahon ni Harry Roque na spokesperson siya, is naibenta. Naibenta. Gago talaga tong si Panot eh. At dito po sa Special Power of Attorney, dinaya po ang pirma ni Roger Tatay Roger. Mali ang spelling niya, Bangkaya sana yan eh. Banggaya po siya. Bangkaya siya, ginawang bongkaya. Kaya halatang pineke ang pirma. Para lang masabing na ibenta ni tatay yung lupa niya. Dahil hawakan niyo po yung lupa. Yung titulo, kukuha ko po kayo ng picture na hawak niyo na pineke yung titulo. Saka yung hawak na in-award sa inyo ng presidente yung tapos kuha ko na po yung picture, ha? Nung na-ambush yung lawyer na nag-aayos, ang usapan na bago siya ma-ambush is magkakabayaran na. So, ibig sabihin, pumayag na kayo na ibebenta na. Kasi magkakabayaran na. Nandun na kayo eh. Nandun na kayo sa Pampanga, di ba sabi mo, Janet? So, okay na sa inyo na ibenta dapat to. Opo. Kaso nga ang nangyari, nung magkakabayaran na, nung nasa Pampanga na kayo, dadali na kayo sa land bank ba yun? Biglang inambush yung lawyer. So, walang bayaran na natuloy. Wala po. Walang bayaran na natuloy. So, ano sa palagay nyo, bakit bigla siyang na-ambush? Ang ayos naman ng usapan na magkakabayaran na. Ano nga po ng mga tao, baka dahil dun sa perang hawak na pambayad sa mga tao. So, hawak na nung lawyer yung pera. So, kinuha yung pera. Wala na pong nakuhang pera eh. Dahil? Nung namatay siya, wala nang inano yung... Pero ang sabi niya, dala niya na yung pera, nakikipagkita na sa inyo. Okay. So, may ano yung pag-aambush, Medyo misteryoso, Seryoso. Okay, misteryoso. Misteryoso po yung Kasi nung araw pag-aambush. na yun, magbabayaran po. Kasi magbabayaran niya yung mga tao. Ngayon yung pera na yung galing yan sa First Holding. Ay, First Bataan. Kanino nyo ba binibenta kasi? Oo nga, kanino nyo binibenta? Di ba doon? Sa Biancham. Biancham? Alam yun, nasa attorney na po baka sasabihin pala sa kanila ni attorney na doon na ibenta. Kaya nagulat kayo na may papel ng ganyan. Dito na po namin nalaman. Tapos walang pera. Okay. Baka may chance din nakasabwat si attorney. Tapos tinumba na lang para nalibre sila. Parang ganun. Wala po ba naging usapan na hindi, binayaran namin kayo kaya nga merong ganyan eh. May papel na ganyan eh, Ate Janet. Tapos yung namatay na si Atty. Carlos, yung si Nunoy Sampiano, kumilos pa po kanang kamay ni Atty. Carlos. Palibasa, nakikita niya yung galawan ni Atty. Carlos. Pinapunta, may mga pinuntahan po ng oras ng ating gabi, alauna, pinapirma ang tao. Ayun po, kaya mari siya, kasi siya, umangat natira na siya sa subdivision niya yun Kumbaga, nagkapera, kasamahan din po siya dito. Yun, yung nagpapirma? Oo,
yung taon. Anong pangalan nun? Nunoy Sampiano. Ayun Nasaan po. na siya ngayon? Papa-interview ko sa inyo yung doon na alauna ng madaling araw pinunta para papirmahin lang. Yung ginamit niya yung mga ano ni Attorney Carlos. Okay. Parang siya na nakipagtuloy ng transaction. Pero ang pera na sa kanya. Okay, napaka-misteryoso ng pangyayaring kinikwento nila Ate Janet, ano? So gusto ko po sana makita yung lupa na sinabing Sige po, ano. land grabbing kasi yung ginawa daw ni Harry Roque. So yung land na ginrab niya, nasaan na yung lupa na yun? Nasaan na mapuntahan natin? At sino yung mga tao na may-ari ng lupa na yun? At sino yung mga nagrereklamo nasa kanila yung lupa na yun? Na inaakusahan si Harry Roque ng land grabber. Kailangan makausap din natin yun para malinawan natin lahat. Kung talagang binenta ba nila, nabayaran ba sila ng kalahati, or ano yung katotohanan. Pero eto, katotohanan na to, dahil nandito si Ate Janet pinapatunayan niya na hindi siya nagbenta. Nung magbabayaran na, pumayag siyang ibenta, pero nung magbabayaran na, magkikita na sila ng lawyer, nasa Pampanga na siya. Yung lawyer pinatay. Pero ayan, kumakain kami dito nila Ate Janet. Yung iba kasi, pasensya na dahil wala sila at ang tanga-tanga ko, hindi ako nakapag-selfie with them. Kasi sobrang excited ako ma-interview sila, saka malulobat na ako. Ayan, kakain kami. Tingnan nyo, nagtatrabaho sila lahat dito, tapos kukuhanin nyo yung lupa, mga buwaka ng inan nyo.